Sunod-sunod na kalamidad ang nangyari sa China sa dami ng kaganapan sa mundo at tensyon sa pag-aagawan ng mga teritoryo. Ito't ang China ay hinagupit ng matitinding sakuna. Milyon-milyong mga tao ang naapektuhan, nasira ang kapaligiran, bumagsak ang mga infrastruktura at bilyong halaga ng pagkalugi sa kanilang ekonomiya. Marami ding nasugatan at ang pinakamasaklap sa lahat ay maraming tao ang nawalan ng buhay. Ito ang naging kalagayan ng China sa nakalipas na mga araw at linggo. Bakit napakalala ng hagupit ng kalamidad sa China? At sinong mag-aakala na sa loob lamang halos ng isang buwan ay mararanasan nila ang bangis ng kalikasan? Ano-anong mga kalamidad ito na tumama sa China at bakit tila ganti ang mga dilubyong sa kanila'y nangyari? Hey! Anong oras na? It's aral time sa Soksay TV. Oras na para matuto ng bagong kaalaman. At sa bidyong ito ay aalamin natin ang 5 alamidad na tumama sa China. Number 5. Landslide. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na ulan sa nakalipas na sangbuan sa bahagi ng hilagang kanluran ng China, sunod-sunod din ang landslide sa iba't ibang bahagi nito. Xi'an, ang lungsod na isa sa pinakamalaking populasyon sa bahaging kanluran ng China, at noon lamang August 12 ay nakaranas ito ng landslide na tinatayang nasa 24 ang nasawi. Ayon sa Emergency Management Bureau ng Xi'an City, ang kalamidad ay nagdulot ng pagkawala ng kuryente na nakaapekto sa 900 na kabahayan at nagdulot ng pinsala sa mga kalsada, tulay at iba't ibang infrastruktura. Number 4. Sinkhole. Isang malaking sinkhole ang biglang bumuka dahil sa pagbaha sa lugar ng Hubei. Ito ay dahil sa malakas na bagyo at ulan. Kaya ang isang basement ng isang high-rise residential building ay gumuho. Libo-libong mga tao ang inilikas agad dahil sa pangambang mas lumaki pa ang sinkhole. Wala namang naitalang nasawi at nasugatan, ngunit marami pa ring residente ang nangangamba at natakot dahil sa posibilidad na masira ang kanilang mga bahay. Number 3. Matinding baha. Dahil sa record-breaking na ulan at bagyong naranasan kamakailan sa China, maraming komunidad ang binaha na nagdulot ng pinsala at kumitil sa buhay ng maraming tao. Nakalulungkot at nakaawa ang sinapit ng maraming residente na naapektuhan ng malahiganting baha. Sa loob ng 60 taon, ito ang itinuturing na pinakamalalang pagbaha na naranasan ng bansa. Mahigit 100 milyong katao ang naapektuhan. 1963 pa, huling nakaranas ang parehong lugar ng ganito katinding baha. 22 milyong katao ang naapektuhan noon at kumitil sa mahigit 5,000 katao. Ayon sa eksperto, ang paglala ng baha ngayon sa China ay dahil sa mabilisang pagdami ng populasyon, pagkawala ng natural wetlands na nag-aabsorb sa tubig ulan at mabilisang urbanisasyon sa bansa ang siyang ilan sa mga dahilan sa malawakang pagbaha. Number 2. Bagyo. Sa loob lamang ng 2 buwan, nakaranas ang China ng 3 bagyo. At isa rito ay ang Typhoon Doksuri na isa sa tinaguriang pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Ito ang Super Typhoon Egay na dumaan din sa ating bansa. Naglandfall ang bagyong ito sa China noong July 28. Nakita naman natin ang lakas at epekto ng bagyong Egay sa ating bansa, pero mas marahas at mas matinding dilubyo ang ginawa nito sa China. At sa lakas ng bagyong ito, bumuhos ang napakaraming ulan at tila nagwawalang hangin ang humahagupit. Kaya naman nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa capital city ng bansa, ang Beijing.
at karatig na mga lugar nito. Ang baha ay lagpas tao na sa tindi ng kalamidad. 60 katao ang nasawi at maraming bahay at ari-arian ang nawasak. Mahigit 31,000 ang inilikas sa Beijing at mahigit sa kalahating milyon naman ang inilikas sa parte ng Fujian na siyang isa sa napuruhan ng bagyo. Ang bagyong Doksuri ang isa sa pinakamalakas na bagyo na naglandfall sa China na nagwasak ng 60,000 na kabahayan. Sumira ng 95,000 ektarya ng sakahan, nagpabagsak ng 280 na mga tulay, nagpalugi sa ekonomiya at kumitil ng maraming may buhay. Number 1, lindol. Hindi pa man nakaka-recover ang China sa dilubyong hatid ng bagyong Doksuri. Sa silangang bahagi ng China, 23 ang sugatan ng yanigin ng magnitude 5.4 na lindol ang lugar ng Deshu sa Shandong Province. Ito ang pinakamalakas na lindol na naranasan ng mga residente sa nakalipas na mahigit isang dekada. Naramdaman din ito sa Beijing at Tianjin, pati sa Shanghai, na may 800 kilometer na layo mula sa epicenter. Halos 126 na mga bahay at gusali ang nag-collapse. Maraming mga tao ang naapektuhan at nasirang mga ari-arian. Labis na takot din ang naramdaman ng bawat residente dahil sa tindi ng lindol na ito. Dahil sa sunod-sunod na mga sakuna na naranasan sa bahagi ng China sa nakalipas na linggo at buwan. Hindi natin maiiwasang magtanong kung bakit ito nangyayari. Ito nga ba ay 100% na mula sa kalikasan? Marahil ang sunod-sunod na dilubyong ito sa China at iba pang mga bansa ay hindi maikakailang dahil din sa kamaliang ginagawa ng tao. Mga iligal na gawain, mapanlamang na pagkontrol sa teritoryo at mapang-abusong ginagawa sa kalikasan. Kaya ang patuloy na pag-init ng mundo o global warming at climate change ay matagal ng isyo sa ating lahat. Kaya ang ganti ng kalikasan malupit at walang patawad. Kaya naman mga kasoksay, dapat nating alagaan at ingatan ang ating kalikasan. Huwag nating sirain ito. Magtanim ng puno at patuloy na manalangin sa Panginoong Diyos. Ikaw, ano sa tingin mo ang dahilan? Bakit matindi ang kalamidad na nangyari sa China? I-komento mo naman ito sa ibaba. I-like ang video at mag-subscribe. Salamat at God bless.